Makalipas ang isang linggo. Sa 2:00 ng hapon, ang mga naglalakad sa mga lansangan ng Orlando ay nakasuot ng kanilang salaming pang-araw at ang kanilang mga payong sa kamay upang protektahan sila mula sa nakakapasong araw sa hapon. Sa sandaling ito, si Tyler, na naghihintay kay Hailey sa kanyang yese, ay kumukulo sa galit. Ano? Nag-shutdown na rin ang Enigma ko. Damn it, how can it wind up when it is doing so well? Si Tyler ay nagsasalita sa telepono sa driver's seat, mukhang sobrang galit at problemado. Ang Enigma ko ay ang pinakapinakinabangang isa sa 70 kumpanya kung saan namuhunan si Tyler. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, ang mga kumpanyang pinagkakakitaan niya ay biglang na-target ng mga kumpanya sa parehong industriya at kinailangang mag-wind up sa ilang kadahilanan. Kapag isinaalang-alang mo ang mga pagkalugi ni Tyler mula sa kanyang mga nabigong pamumuhunan sa 40 hanggang 50 kumpanya, halos lahat ng kanyang pera ay nawala sa kanya. Damn it! Napakamalas ko. Hinampas ni Tyler ang manibela sa sobrang inis bago muling tinawag ang kanyang ama. Tay, wala akong swerte nitong mga nakaraang araw, at ang ilang kumpanyang pinag-investan ko, na kumikita ng pinakamaraming tubo para sa akin, ay biglang tumiklop. Maaari mo ba akong pahiram ng isa pang $15 milyong? Sabi ni Leonard, ang kumpanya ng pamilya ay nangangailangan din ng pera kamakailan. 2 araw ang nakalipas, nakausap ko ang international hotel magnate, si Paul Dubrul, at sinabihan niya akong buksan muli ang lahat ng hotel na isinara namin dati. Sinabi rin niya sa akin na mag-set up ng mas maraming sangay sa 3rd tier at 4th tier na mga lungsod. Naguguluhan na tanong ni Tyler, Tay, hindi ba tutol siya noon nang mabilis kaming lumawak ng ganoon? Sabi ni Leonard, wala ka talagang alam. Nagbago ang mga panahon. Kahit na ang mga migranteng manggagawa ay kayang manatili sa mga hotel sa mga araw na ito. Wala nang matinding pangangailangan para sa mga serbisyong may mataas na kalidad. Ang dami na ngayon ang pinakamahalaga. Pinaplano naming i-invest ang karamihan sa aming pera dito. Natigilan si Tyler. Kung ipupuhunan nila ang karamihan sa mga ari-arian ng kanilang pamilya, abot iyon ng hindi bababa sa ilang daang milyong dolyar. Kung kumita sila mula dito, ayos lang, ngunit kung sila ay natalo. Matatapos na ito para sa Collins. Sabi ni Tyler, Tay, hindi ako sang-ayon dyan. Hindi natin dapat ilagay ang lahat ng ating mga itlog sa isang basket. Paano kung mali ang payo ni Master Dubrul sa pagkakataong ito? Nasa panganib tayong mabangkarot. Sabi ni Leonard, tama ka. Dapat nating pag-iba-ibahin ang ating mga pamumuhunan. Okay, I see you've done well in investing in the past year. Bibigyan kita ng $75 milyong. Sige at mamuhunan ng matapang. Kahit na mabigo kami sa pagkakataong ito, maaasahan ka pa rin namin. Salamat, tatay. Gagawin kong $750 milyong ang $75 milyong. Excited na sabi ni Tyler. Sa sandaling ito, sumakay sa passenger seat ang nakakaakit na si Hailey. Napansin ni Hailey kung gaano kasaya si Tyler, nagtanong, ano ang nagpapasaya sayo? Sabi ni Tyler, binigyan ako ng tatay ko ng $75 milyong. Haha, Hailey, ano ang pakiramdam na maging Mrs. Collins? Ang $75 milyong na ito ay malapit ng maging $750 milyong. Tuwang-tuwa si Hailey nang marinig iyon, at lihim niyang naisip, napakayaman ng mga Collin, ang ama ni Tyler ay talagang binigyan siya ng $75 milyong ng kaswal. Si Hailey ang nagkusa na hawakan ang kamay ni Tyler at sinabing, Tyler, I'm so happy to be married to you. Hindi pa ako nagkaroon ng ganito karaming pera dati. Proud na sabi ni Tyler, that goes without a word. Ang walang kwentang ama ni Jordan ay malamang na hindi ka kayang bigyan ng ilang libong dolyar, haha. Nga pala, dahil nairehistro na natin ang kasal natin, hindi ba dapat baguhin mo ang paraan ng pakikipag-usap mo sa akin? Saglit na nag-alinlangan si Hailey bago sinabing, Hubby. Ito ang unang pagkakataon na tinawag niya ang ibang lalaki na hubby, dahil ganoon lang ang tawag niya kay Jordan noon. Sa sandaling ito, bigla niyang na-miss si Jordan at ang lahat ng mga pagkakataong tinawag niya itong hubby sa nakalipas na 3 taon. Si Jordan ay isang live-in na manugang na may mababang katayuan sa pamilya. Kaya, tatawagin lang siya ni Hailey bilang hubby kapag maganda ang mood niya. Kaya naman, napapangiti siya sa tuwing ginagawa niya yon. Gayunpaman, hindi nakangiti si Hailey nang tawagin niya si Tyler na hubby, sa halip, medyo nalungkot siya.
Siguro, ito na ang tadhana ng relasyon namin ni Jordan. Matapos maging emosyonal ng ilang sandali, mabilis na bumalik si Hailey sa kanyang kasalukuyang tungkulin. Sabi ni Hailey, "Hubby, ipadala mo ako sa Ace Corporation. Gusto kong personal na ihatid ang mga imbitasyon sa kasal kina Mr. Steele at Miss Clark." Ang kasal ni Hailey at Tyler ay ginanap noong ika-12 ng Mayo na nasa 1 linggo. Ang Camdens at ang Ace Corporation ay nakikipagtulungan na ngayon para sa isang proyektong pinangalanang Hailey Residences. Si Hailey ang deputy director ng proyekto. Sabi ni Tyler naman, "Ira the way, imbitahan mo ba si Jordan?" Medyo awkward, sabi ni Hailey, "Ex-husband ko siya. Bakit natin siya imbitahan?" Tumawa si Tyler at sinabing magiging kawili-wili iyon. "Mayroon ka bang hindi nagamit na mga invitation card? Bigyan mo ako ng isa. Imbitahan ko siya." Naglabas si Tyler ng hindi nagamit na wedding invitation card mula sa bag at panulat ni Hailey, pagkatapos ay isinulat niya rito ang pangalan ni Jordan. Sa ilalim ng card, isinulat niya, "Kung lalaki ka, pumunta ka sa kasal para makita mo kung ano ang isang ingrande at marangyang kasal." Pagkatapos magsulat sa card, itinulak ito ni Tyler kay Hailey. Alam ni Hailey na sinadya ni Tyler na ipahiya si Jordan sa araw na iyon at hayaan ang lahat ng mga bisita na makita na may pagkakaiba sa pagitan ng dating asawa ni Hailey at ng kanyang kasalukuyang asawa. "Nga pala, Hailey, mag-sleepover ka sa akin ngayong gabi. Naiinis talaga ako nitong mga nakaraang araw. Nagsara na ang mga kumpanyang pinagpuhunan ko. I need you to relieve your stress." Hinawakan ni Tyler ang kamay ni Hailey. Sa pamamagitan ng karapatan, Hailey ay maaaring ganap na lumipat sa kanya dahil nairehistro na nila ang kanilang kasal. Gayunpaman, pinabulaanan ni Hailey, "Sinabi ng lola ko na hindi ako maaaring manatili sa iyong lugar bago tayo ikasal. Maghintay lang ng kaunti. Magkakaroon na tayo ng kasal sa loob ng 1 linggo." Medyo displeased, sumigaw si Tyler, "Napaka-conservative ng lola mo. Ang tagal na nating magkakilala, pero minsan lang kita natulog." Pero daig ko pa rin si Jordan dahil hindi man lang siya nabigyan ng pagkakataong makasama ka, kahit 3 taon na siyang kasal sayo. Haha. Ibinaba ni Hailey ang kanyang ulo at sinabing, "Sige, huwag na natin siyang pag-usapan. Magsimula ka ng magmaneho." Mabilis na pinaandar ang makina at ang bilis ay umabot sa 80 nge. Tumingin si Hailey sa labas ng bintana at pinag-isipan ang sarili. "Jordan, hindi mo ako masisisi kung bakit hindi kita hinayaan na makipagtalik sa akin sa nakalipas na 3 taon. Sa totoo lang, may nararamdaman din ako para sayo, pero kung ibibigay ko talaga ang sarili ko sayo, siguradong hindi ako mamahalin ni Tyler kaysa sa kanya ngayon. Ayaw din niya akong pakasalan. Kung kailangan mo, sisihin mo na lang na nagkakilala tayo sa maling oras." Makalipas ang mahigit 20 minuto, dumating si Hailey sa Ace Corporation. Ang mahabang buhok ni Hailey ay nakasabit sa kanyang balikat, at nakasuot siya ng isang pares ng hugis parisukat na hikaw, isang puting kamiseta, at isang pares ng itim na pantalon na may mataas na baywang. Siya ay mukhang malinis, maganda, at naglalabas ng mature na aura ng isang babaeng may asawa. Bang! Bang! Kumatok si Hailey sa pinto ng opisina ni Victoria. "Pumasok ka." Pagpasok pa lang ni Hailey, tumayo agad si Victoria at sinabing, "Mrs. Collins, ang ganda mo ngayon. Nag-asawa ka ng mayaman at ngayon mas marangal ka pa kaysa dati." Naririnig ni Hailey ang panunuya sa mga salita at ngiti ni Victoria. "Salamat sa papuri. Kailangan ko pa ng isa pang 10 taon para abutin ang iyong sartorial sense at kakisigan, Miss Clark. Nga pala, nandito ako ngayon para ihatid ang mga imbitasyon ko sa kasal sa inyo ni Mr. Steele." Medyo nabigla si Victoria. "Nakaayos na ba kayo sa petsa ng kasal?" Sabi ni Hailey, "Ito ay sa ika-12 ng Mayo na 1 linggo mula ngayon." Agad namang natigilan si Victoria. "Sa ika-12 ng Mayo. Di ba birthday ni Jordan?" Nagulat din si Hailey. "Miss Clark, bakit mo naaalala ang kaarawan ni Jordan?" Sa kanyang opinyon, si Jordan ay bodyguard lamang ni Victoria, at walang saysay para sa kanya na maalala ang kanyang kaarawan ng malinaw. Siyempre, hindi niya alam na may mata si Victoria kay Jordan, kaya siyempre, maaalala niyang malinaw ang kaarawan nito. Paliwanag ni Victoria, "Naku, magka-birthday siya sa tatay ko. Nakita ko na rin ang ni Jordan, kaya naalala ko ito." "Mrs. Collins, si Jordan ay ang iyong dating asawa,
at kayo ay minsang nagmahalan, tama ba? Parang medyo insensitive ka sa pagdaraos ng kasal mo sa birthday niya. O sadyang nakalimutan mo na ang kaarawan niya ay sa parehong araw. Sabi ni Hailey, syempre naalala ko birthday niya. Gayunpaman, ang petsa ng kasal ay itinakda ng Collins, at sinubukan ko ring hikayatin si Tyler na pumili ng ibang petsa. Gayunpaman, iginiit niya noong ika-12 ng Mayo. Wala akong magawa tungkol dito. Nag-check up na si Tyler sa profile ni Jordan at alam niyang birthday niya sa ika-12 ng Mayo. Kaya naman, sinadya niyang itakda ang kasal nila ni Hailey sa araw na ito para guluhin si Jordan. Dahil sa ayaw niyang ipagpatuloy ang pag-uusap tungkol kay Jordan, nagpasya si Hailey na ibahin ang usapan. Nasaan si Mr. Steele? Nasa opisina ba siya? Maaari ko bang ipasa sa kanya ang invitation card? Sabi ni Victoria, I think so, being a guest. Alam ni Victoria na nasa opisina si Jordan. Gayunpaman, walang paraan na masasabi niya kay Hailey na si Jordan ay si Mr. Steele, tulad ng sa presidente ng Ace Corporation. Maaari kang dumalo sa aming kasal sa ika-12 ng Mayo. Ngumiti si Hailey at inabot ang invitation card kay Victoria bago pumunta sa opisina ng presidente. Bang! Bang! Kumatok si Hailey sa pinto. Pumasok ka. Itinulak ni Hailey ang pinto, nadismaya lang nang makitang si Jordan lang pala ang nasa paligid. Mr. Wala si Steele, ha? Tumayo si Jordan para maghagis ng kung ano sabihin, kaya wala siya sa desk ng presidente, pero hindi rin siya mapakali na magpaliwanag. May problema ka ba? Ibinigay ni Hailey ang imbitasyon sa kasal kay Jordan at sinabing, ibigay mo ito kay Mr. Steele kapag narito siya. May sky blue ribbon sa puti, floral decut na base ng invitation card, na tila maluho at marangya. Nang makita ito ni Jordan ay natigilan siya. Ito eh. Sabi ni Hailey, nagkasundo na kami ni Tyler sa date ng kasal. Ito ay magiging sa ika-12 ng Mayo, nakaarawan mo rin. Galit na tinitigan ni Jordan si Hailey. Galit na paliwanag ni Hailey, huwag mo akong tingnan ng ganyan. Hindi ako ang nagdesisyon sa date. Galit na galit si Jordan noong una, ngunit hindi nagtagal ay tila may naisip siya at muling humagalpak ng tawa. Pinili mong idaos ang iyong kasal sa aking kaarawan. May death wish ka ba? Kinuha ni Jordan ang imbitasyon sa kasal at sinabing, congratulations, Hailey Camden, nakapag-asawa ka na sa wakas ng isang mayamang lalaki. Alam na masama ang loob ni Jordan, nag-alinlangan sandali si Hailey, ngunit binigyan din siya ng imbitasyon. Ito ay para sa'yo. Napangiti si Jordan dahil hindi niya inaasahan na makakatanggap siya ng 2 invitation card sa kasal ng dating asawa. Sinadya niya itong binuksan para tingnan. Nakita niya na may karagdagang linya ng mga salita sa invitation card kay Jordan, kung lalaki ka, pumunta ka sa kasal para makita mo kung ano ang isang ingrande at marangyang kasal. Sa kabilang banda, ang invitation card kay Mr. Steele, basahin. Kay Mr. Steele, presidente ng Ace Corporation. Minamahal na Ginoong Steele, ang seremonya ng kasal ay nakatakdang isagawa sa 11 oras dahil sa ika-12 ng Mayo sa Ritz-Carlton, Orlando. Alam ng lahat na ikaw ay isang balyena ng industriya ng negosyo, ang Collins at ang Collins ay humanga sa iyo sa mahabang panahon. Inaasahan namin na magkaroon ng karangalan na makilala ka, at talagang haharapin ka namin ng may pinakamahusay na mabuting pakikitungo. Tiningnan ni Jordan ang magkabilang wedding invitation card, at hindi niya maiwasang makitang balintuna ito. Parehong imbitasyon ay sa kanya, ngunit bilang magkaibang pagkakakilanlan. Gayunpaman, mayroong isang mundo ng pagkakaiba sa pagitan ng nilalaman ng parehong mga card. Ganyan ang pragmatikong lipunan. Hindi katakataka na gustong magpakasal ni Hailey sa isang mayamang pamilya. Hindi maintindihan ni Hailey ang kahulugan sa likod ng ngiti ni Jordan, ngunit gayunpaman ay sinabi niya, sa palagay ko ay mas mabuting huwag ka nang sumipot. Alam kong mahal mo pa rin ako at tiyak na masasaktan ka sa araw ng aking kasal. Kung magtatapos ka sa labis na pag-inom at pag-aalsa, ito ay masyadong nakakahiya para sa akin. Ngumisi si Jordan. Ha, sa tingin mo ba makikigulo ako sa kasal mo para sa'yo? Hailey Camden, nag-o-overthink ka. Dahil gusto ng asawa mo na magalit ako, gagawin ko. Huwag kang mag-alala, hindi ako maglalasing at hindi ako makikipag-away o gagawa ng gulo para sa'yo. Tumango si Hailey at sinabing, sige. Alam ni Hailey na napakahusay ni Jordan sa pakikipaglaban,
at kung mawawalan siya ng galit, walang makakapigil sa kanya na lumikha ng gulo. Nga pala, paano mo isinasaalang-alang ang bagay na binanggit ko sa iyo dati? Biglang hininaan ni Hailey ang volume niya at palihim na nagtanong na parang magnanakaw. Ano ba ang tinutukoy mo? Hindi agad na proseso ni Jordan ang kanyang sinasabi. Galit na hinampas ni Hailey ang braso ni Jordan. Dimwit, ang tinutukoy ko ay ang bagay na binanggit ko sa iyo sa konsyerto noong isang araw. Noon lang napagtanto ni Jordan ang ibig niyang sabihin. You mean the matter regarding me being your standby lover and waiting for you for 3 years? Ha, sabi ko naman sa'yo, imposible. Hailey Camden, hindi mo makukuha ang pinakamahusay sa dalawang mundo. Maaari ka lamang pumili ng isa, ngunit sa kasamaang palad, pinili mo si Tyler Collins. Galit din si Hailey. Kawawa naman. Sa kasamaang palad, ikaw ang pinili ko. Hindi ko hihiwalayan si Tyler. Mananatili kaming isang mapagmahal na mag-asawa sa natitirang bahagi ng aming buhay, habang ikaw ay nananatiling walang asawa, masungit, at nagsiselos sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Matapos ang paghampas kay Jordan, hindi pa rin siya nasisiyahan. She continued after a pause, Jordan, magpanggap ka lang. Alam kong malakas ang laban mo. Kapag nakita mo kung gaano ako kasaya sa araw ng kasal ko sa isang mayamang lalaki, siguradong maiiyak ka na parang aso. Pagkasabi niyon ay dali-daling lumabas si Hailey na galit na galit. Umiiyak na parang aso. Ha, natatakot akong ikaw at si Tyler Collins ang iyak sa araw na yon. Hindi malakas na sinabi ni Jordan ang mga salitang iyon, ngunit tiyak na gagawin niya ito. Sa araw ng kanilang kasal, matutuklasan ni Hailey na hinayaan niyang madulas ang hari ng negosyo sa Orlando. Samantala, napangasawa niya ang isang mahirap na lalaki na malapit ng malugi. Sa sobrang galit, pinunit ni Jordan ang magkabilang imbitasyon sa kasal. Sa sandaling ito, pumasok si Victoria, at nang makita niya yon, sinabi niya, may death wish talaga si Tyler Collins. How dare he choose to get married on your birthday? Halatang gusto kanyang magalit. Malamig na yumuko si Jordan. Gusto niya akong i-provoke sa paggawa niyan. Isa lang siyang investor. Sino ba siya para ikumpara sa akin? Victoria, ipaalam sa lahat ng aming mga kasosyo sa negosyo ang petsa ng aking kaarawan. Nakangiting sabi ni Victoria. Matagal na niyang gustong magsagawa ng engranding birthday party para kay Jordan. Makalipas ang isang linggo. 6:00 ng umaga ng ika-12 ng Mayo. Damn it! Natalo na naman ako. Paano nangyari ito? Hindi ba ito isang maayos at madaling gamitin na laro? Bakit nahuli ang developer dahil sa paglabag sa mga patakaran? Buong magdamag na nakasuot ng suit ng nobyo si Tyler at nagsalita sa telepono sa kwarto niya. Ang $75 milyong na ibinigay sa kanya ng kanyang ama ay na-invest sa mahigit 200 kumpanya nitong nakaraang linggo. Mahigit sa kalahati ng mga pamumuhunan ang nabigo na normal. Gumagawa siya ng malaking kita sa kanyang mga pamumuhunan sa higit sa 10 sa 200 kakaibang kumpanya noong una. Gayunpaman, bigla silang humarap sa mga problema ng isa-isa. Bukod dito, ang mga problema ay hindi maliit dahil inilagay nila ang mga kumpanyang iyon sa bingit ng pagkabangkarote o pagkawasak. Halos lahat ng $75 milyong na namuhunan ni Tyler ay nawala. Si Tyler ay dapat na nasa mataas na espiritu dahil ito ang kanyang malaking araw ngayon. Gayunpaman, ang mga pagkalugi na natamo mula sa kanyang mga nabigong pamumuhunan ay ginawa sa kanya, isang binata sa kanyang 20s, na tila siya ay tumanda ng ilang dekada ng biglaan. Bukod pa sa mga investments na ginawa niya sa mga nabigong kumpanya, malaki ang nawala sa kanya ngayong linggo sa ibang investments. Nawala niya ang lahat ng perang ipinuhunan niya sa mga futures ng stock index, mga kalakal, at maging ang mga underground na taya sa pagsusugal. Isang binata na may hawak na best man's corsage ang nakatayo sa tabi ni Tyler. Sabi niya, Tyler, may nasaktan ka ba? From the way I see it, parang may pinupuntirya ka. Kahit na namuhunan ka ng walang taros, ang rate ng kabiguan ay hindi maaaring 100%. Pinunasan ni Tyler ang kanyang sobrang maitim na bilog sa ilalim ng mata at tumango. Pwede pala talaga. Siguradong may nagkukusa sa akin. Hindi ito maaaring magkamali sa aking paghatol. Gayunpaman, wala akong nasaktan sa sinuman sa nakalipas na 2 taon, maliban sa dating asawa ni Hailey na si Jordan Steele. Ginawa ko pa siyang cuckold. Well, baka magaling siyang makipag-away, pero wala siyang alam sa negosyo.
Isa lang siyang good-for-nothing bodyguard, and there's no way na magagawa niya sa akin pagdating sa business. Kinalikot ng pinakamagaling na lalaki ang corsage sa kanyang kanang kamay. Nakangiting sabi niya, Tyler, Hailey is the most beautiful girl in Orlando, at hindi lang si Jordan Steele ang may gusto sa kanya. Not to mention others, kahit ako ay nahihirapang manatiling kalmado sa harap niya. Gayunpaman, nagawa mong makuha ang kanyang puso. Sinong lalaki sa Orlando ang hindi magsiselos sa'yo? Pinag-isipan itong mabuti ni Tyler at naramdaman niyang may posibilidad nga. Dapat itong isang matandang lecturer sa business circle ng Orlando na nagkagusto kay Hailey. Kaya pala ako ang pinupuntirya niya. Napaka-jinx ni Hailey Camden. Hindi pa nga kami kasal, nawalan na ako ng $75 million dahil sa kanya. The best man said with a playful smile, hindi mo masasabi yan. Ang iyong pamilya ay hindi nagkukulang sa $75 milyong na yon at lubos mong kayang mawala ito. Dahil nawala ang lahat ng iyong pera, maaari mo nalang lintahin ang iyong ama at magtrabaho sa kanyang kumpanya. Ngunit ang napakarilag na Hailey Camden ay sa iyo na ngayon at maaari mong gawin ang anumang gusto mo sa kanya. Ang matandang lecturer na iyon ay maaaring isang makapangyarihang negosyante, ngunit natalo mo siya sa usapin ng pag-ibig. Tumawa ng malakas si Tyler pagkarinig nun. Jake, tama ka. How dare that damned love rival of mine make me lose $75 million? Hahaha. With that thought, tinawagan agad ni Tyler si Hailey. Nakatayo na si Hailey at nagme-makeup. Mabilis siyang sumagot, hello. Honey, anong ginagawa mo? Nagme-makeup ako at sinusubukan ko ang wedding gown. Hehe, honey, mabuti pang matulog ka na. Binaba ni Hailey ang tawag na may pagkadismaya. Si Tyler ba yun? Anong sabi niya? Ang matalik na kaibigan ni Hailey, si Rachel Quinn, ay nasa tabi niya at pinapanood siyang nagme-makeup. Inihagis ni Hailey ang kanyang Apple cellphone sa gilid at tumahol, some lewd things. Napakataki ni Tyler. Kung hindi dahil mayamang pamilya siya, hindi ko siya pinakasalan. Mas magaling si Jordan sa kanya. Napakaamo niya at malambing magsalita. Tumawa si Rachel at nang-aasar, sweetie, hindi bagay na purihin mo ang dating asawa habang naghahanda para sa kasal mo sa ibang lalaki. Naging komplikado ang emosyon ni Hailey nang maisip niya si Jordan. Rachel, ayaw kong maging standby lover si Jordan. Ano ang dapat kong gawin? Paano kung may asawa na siya nang hiwalayan ako ilang taon mula ngayon? Hindi sumagot si Rachel at sa halip ay pinatayo si Hailey. Nakatayo sa harap ng salamin na nakasuot ng puting damit pangkasal, si Hailey ay parang isang ethereal fairy. Ang kanyang kagandahan ay malaanghel. Hinawakan ni Rachel ang maselang mukha ni Hailey at sabi habang nakatingin sa salamin. Tingnan mo ang iyong magandang mukha. Sinong lalaki ang makakalaban mo? Trust me, makukuha mo siya. Nakatadhana si Jordan na maging standby lover sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Makalipas ang isang oras, sa isang marangyang villa cluster sa Orlando. Ang mga villa dito ay top-notch at ang presyo ay higit sa $20,000 per square meter. Sa isa sa mga villa, ang mga magulang ni Tyler, sina Leonard Collins at Rosie Huxley, ay nagbibihis din sa harap ng salamin. Si Rosie ay nakasuot ng pulang damit, mukhang marangal at eleganteng. Sa mga kababaihan sa kanilang 40 sa Orlando, maaari siyang ituring na pinakamahusay sa mga tuntunin ng figura at hitsura. Hindi lamang siya kaakit-akit at kaakit-akit, ngunit ang kanyang karakter at pagpapalaki ay itinuturing din na huwaran sa upper-class circle. Habang tinutulungan si Leonard na itali ang kanyang kurbatang, sinabi niya, Leonard, sa palagay ko ay masyadong mapanganib ang kamakailang plano sa pagpapalawak ng kumpanya dahil kinasasangkutan nito ang pamumuhunan ng lahat ng kapital ng kumpanya, at kinailangan pa naming kumuha ng malaking utang. Hindi ka dapat masyadong nagtitiwala kay Paul. Galit na tahol ni Leonard, kung wala akong tiwala kay Paul noon, hindi na magkakaroon ng pagkakataon na mailista ang kumpanya natin. Ano ang pinag-aalala mo? Hindi ako gumamit ng kahit isang sentimo sa iyo. Dahan-dahang sinabi ni Rosie, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Kung talagang tiwala ka tungkol dito, maaari akong humingi ng pera sa Huxleys para sa iyo. Hindi ko kailangan. Biglang nagalit si Leonard. Lagi akong minamaliit ng mga Huxley, kaya sa pagkakataong ito, ipapakita ko sa kanila kung paano ako makakabalik. Nang makitang napagod si Leonard, mabilis niya itong tinapik at umaaliw na sinabing, okay, let's drop the subject.
Big day na ng anak natin. Iba naman ang pag-usapan natin. Nabalitaan ko na inimbitahan din ni Tyler ang dating asawa ni Hailey Camden sa kasal na may intensyon na ipahiya siya sa publiko. Sa tingin ko hindi ito magandang ideya. Subukan mong hikayatin si Tyler na huwag gawin yon. Nabalitaan ko na ang dating asawa ni Hailey Camden ay magaling makipag-away at hindi nagpapakatanga. Malamig na yumuko si Leonard. Para saan? Ang kanyang dating asawa ay isang mababang bodyguard lamang. Kung gusto siyang ipahiya ni Tyler, hayaan mo siya. Anong masama dun? Nakakatuwa kasi nakakalaban niya. Maraming opisyal ng gobyerno sa kasalan ngayon. Tignan natin kung maglakas loob siyang gumawa ng kahit ano. Yumiling si Rosie. Parang tatay, parang anak. Pareho silang matigas ang ulo. Gayunpaman, nagbago ang ekspresyon ni Leonard. Bigla niyang sinabi, huwag mo nang pakialaman ang dating asawa ni Hailey. Gayunpaman, mayroong isang panauhin na dapat nating bigyang pansin. Nabalitaan ko mula kay Victoria na dadalo sa kasal ngayon si Mr. Steele, ang presidente ng Ace Corporation. Alam mo kung gaano kahiwaga itong si Mr. Steele, at nabalitaan kong siya ang may-ari ng mga bagong restaurant na yon tulad ng Cloud Cafeteria at ang mga bagong tatag na karaoke joint at nightclub. Siya na ngayon ang higante sa industriya ng pagkain, libangan, logistic, at negosyo. Tinatawag siya ng maraming tao na hari ng Orlando. Kumunot ang noo ni Rosie. Victoria. The way you say her name is so affectionate, ha? Ngumiti si Leonard at niyakap siya. Well, we're just old friends, wag mo na masyadong isipin. Walang namamagitan sa amin ni Miss Clark. Huwag mong ilabas ang iyong selos at sama ng loob kay Mr. Steele mamaya. Hindi natin siya ma-offend. Sabi ni Rosie, hindi ako insensible na babae. Okay, siguradong magsisilbi akong mabuti kay Mr. Steele kapag nakita ko siya mamaya. Ilang oras pa ang lumipas. Ngayon ay 10:00 na ng umaga. Dumating si Victoria sa Rose Garden Villa area kung saan nakatira si Jordan. Si Jordan ay naligo na at nagbihis ng gwapong terno noon pa man. Mr. Steele, mukha kang masungit ngayon. Sabi ni Victoria, tunay na pinupuri siya mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Inayos ni Jordan ang kanyang kurbata at sinabing, tara na. Hahayaan kong malaman ng lahat sa Orlando ngayon na ang presidente ng Ace Corporation ay ako, si Jordan Steele, ang inabandunang manugang ng mga Camden. Naglakad si Victoria sa likod ni Jordan, nanginginig ang mga kamay sa kaba. Ang araw na ito ay narito na sa wakas, sa villa ni Old Mrs. Camden. Isang konvoy ng mga magagarang sasakyang pangkasal ang minamaneho, at pansamantalang nakalimutan ni Tyler ang pagkabigo ng kanyang mga nabigong pamumuhunan. Masaya siyang pumunta para tanggapin si Hailey. Pagdating niya sa unang palapag ng villa, nasagasaan niya si Elle bago pa man siya tumuloy para sunduin si Hailey. Si Elle ay hindi isang abay na babae, ngunit siya ay nakasuot ng puti at napakaganda ng kanyang sarili. Wow, Elle, ang ganda-ganda mo ngayon. Halos akala ko ikaw ang nobya ko. Pang-aasar ni Tyler nang makita si Elle. Kinalikot ni Elle ang kanyang buhok gamit ang kanyang kanang kamay at sinabing, yes my groom-to-be is the esteemed president of Ace Corporation. Napabulala si Tyler sa isang sandali ng epiphany, hindi nakakagulat na nakasuot ka ng nails ngayon, Elle. Para kay Mr. Steele pala lahat. Tumango si Elle at sinabing, of course, I heard that Mr. Steele is definitely going to attend your wedding today. Tyler, hindi ko inaasahan na magpapakita si Mr. Steele para sa kapakanan ng mga Colin. Siya ay palaging misteryoso at ayaw makipagkilala sa sinuman. Sabi ni Tyler na may nakakalokong ngiti, haha, walang salita yan. Ang Collins ay isang top-tier na pamilya sa Orlando. Tama lang na pabor sa amin ni Mr. Steele. Elle, simula ngayon, magiging pamilya na tayo. Dapat tayong makipag-ugnayan. Sabi ni Elle, sige, tatandaan ko ang mga ipinangako ko sa'yo. Sunduin mo na si Hailey. Hindi na makapaghintay si Elle na pumunta sa wedding venue, pero syempre, hindi naman dahil sa inaabangan niya ang mismong kasal. Inaasahan niyang makilala ang kanyang Prince Charming, si Mr. Steele, ang presidente ng Ace Corporation. Makalipas ang 1 oras. Sa Ritz-Carlton Hotel Orlando. Gaya ng inaasahan sa isang kasal na ginanap ng isang nangungunang pamilya sa Orlando, isang tuloy-tuloy na linya ng mga mararangyang sasakyan na pagmamay-ari ng mga inimbitahang bisita na dumadaloy sa hotel. Si Leonard at Rosie ay abala sa pagtanggap ng mga bisita. Mr. Sanders.
Talagang isang malaking karangalan para sa aking anak na narito ka upang dumalo sa kanyang kasal. Chief Brown, maligayang pagdating, kailangan mong uminom ng mas maraming tubig. Vice Mayor Dyer, maligayang pagdating, patawarin mo ako, hindi kita na-entertain ng maayos. Paparusahan ko ang sarili ko sa pamamagitan ng pag-toast sa'yo mamaya. Haha, maupo ka muna. Habang pinapanood sina Leonard at Rosie na batiin ang mga marangal na opisyal, si Hailey, na ngayon ay nakasuot ng puting damit pangkasal, ay tuwang-tuwa. Palihim niyang naisip sa sarili, ang Collins ay may kahangahangang sosyal na bilog. Marami sa mga bisita dito ay hindi man lang nakadalo sa piging ng kaarawan ni Lola. Malamang sila ang mga bigwig ng business at political circles ng Orlando. Napakasaya na makasal sa isang makapangyarihang pamilya. Sobrang ingrande ng kasal, unlike nung pinakasalan ko si Jordan. Noon, ang mga bisitang dumalo sa aming kasal ay naroon lamang para sa aming pamilya. Wala man lang maayos na bisita. Mas gusto talaga ni Hailey si Jordan kaysa kay Tyler. Gayunpaman, si Tyler, sa kanyang opinyon, ay may mas magandang background ng pamilya at maaaring magbigay sa kanya ng maraming material na kaginhawaan na magbibigay kasiyahan sa kanyang walang kabuluhan at magpapasaya sa kanya. Kaya naman, naramdaman niyang mas mababa si Jordan kay Tyler sa mga aspetong iyon. Sa sandaling ito, hindi siya nakakaramdam ng kahit katiting na pagsisisi sa paghihiwalay niya kay Jordan. Sa halip, nagpasalamat siya na nagawa niya yon. Biglang nagkagulo ang mga tao. Mr. Walton. Ay naku! Nandito na si Mr. Walton. Laking gulat ni Leonard at nagmamadali siyang humakbang para makipagkamay kay Mr. Walton gamit ang dalawang kamay. Maligayang pagdating, Ginoong Walton. Napakalaking karangalan para sa akin na mapunta ka rito. Tinakpan ni Tyler, Hailey, at ng iba pang Camden ang kanilang mga bibig sa pagtataka. Kilala ng mga Collins ang isa sa pinakamayamang tao sa bansa. Ang Collins ay isa lamang nangungunang pamilya sa Orlando. Samantala, ang mga Walton ay kabilang sa nangungunang 20 pinakamayayamang pamilya sa bansa. Sila ay nasa ganap na magkakaibang antas. Malakas na sinabi ni Leonard, sino ang tumulong sa akin na imbitahan si Mr. Walton? Tiyak na magpapasalamat ako sa iyo mamaya. Nakipagkamay si Mr. Walton kay Leonard at sinabing may ngiti sa kanyang mukha, Mr. Collins, masyado kang magalang. Sana hindi mo maisip na pumunta ako dito nang hindi imbitado ngayon. Hindi talaga kilala ni Mr. Walton ang mga Collins at wala rin siyang imbitasyon sa kasal. Kaya naman, nakapasok siya ng buo dahil sa kanyang katayuan. Sabi ni Leonard, Mr. Walton, nakatayo ka sa seremonya kasama namin. Karangalan ng aking anak at sa akin din na mapunta ka rito. Nag-special trip ka ba dito dahil sa isang importanteng bagay? Alam na alam ni Leonard na isa ring negosyante ang abalang schedule ni E. Walton at alam niyang madalas siyang bumiyahe para sa negosyo para makipagkita sa mga makapangyarihang negosyante at politiko. Hindi siya magkakaroon ng oras para dumalo sa kasal ng isang estranghero. Kaya naman, nahulaan ni Leonard na maaaring pumunta si Mr. Walton sa kasal para sa isang mahalagang bagay. Nakangiting sabi ni Mr. Walton, sa totoo lang, pumunta ako rito para bigyan ang mga bagong kasal ng aking mga basbas at para makilala din si Mr. Steele, ang presidente ng Ace Corporation. Ang kanyang unang dahilan ay maaaring baliwalain dahil ito ay sinabi lamang bilang kagandahang loob. Gayunpaman, ang huling kalahati ng kanyang pangungusap ay nagbigay kay Leonard ng matinding pagkabigla. Kahit isa sa pinakamayamang tao sa mundo ay gustong makita si Mr. Steele. Kung ganoon, ang misteryosong Mr. Steele na ito ay maaaring mas mayaman pa kaysa kay Mr. Walton. Sa puntong ito, mas nagkaroon ng respeto ang lahat sa presidente ng Ace Corporation. Nagmamadaling sinabi ni Leonard, Mr. Walton, umupo ka kaagad. I'll call the Deputy President of Ace Corporation immediately and ask them where they are now. Salamat, salamat. Nagpasalamat si Mr. Walton gamit ang dalawang kamay. Nakangiting bati niya sa iba pang mga negosyante nang hindi man lang nagpapalabas. Gayunpaman, isa siya sa pinakamayamang tao sa bansa. Mr. Steele. Napuno ng malaking curiosity si Hailey tungkol sa presidente ng Ace Corporation nang makita niya yon. Anong klaseng babae ang magiging karapat-dapat na maging asawa ni Mr. Steele? Gaano siya kaganda at ano dapat ang background ng kanyang pamilya? Mas mabuting huwag ko na lang isipin. Hindi tulad ni Elle, na patuloy na nagkikimkim ng hindi makatotohanang mga pantasya,
inamin ni Hailey na hindi siya karapat-dapat na maging presidente ng Ace Corporation. Inayos ni Leonard na maupo si Mr. Walton, agad niyang tinawagan si Victoria. Victoria, umalis na ba kayo ni Mr. Steele? Sumagot si Victoria, malapit na tayong makarating sa entrance ng hotel. Ano? Nasa pasukan ka na? Lalabas ako para tanggapin kayo ngayon. Tuwang-tuwa si Leonard at agad na sumugod para sabihin sa kanyang asawa at mga anak, Mr. Steele at Mr. Steele ay dumating na sa pasukan. Sumama ka sa akin para batiin sila. Sumama sina Tyler, Hailey at ang iba pa. Nandito na ang mahal kong Mr. Steele. Lola, tatay, punta din tayo dyan. Napatalon si El sa tuwa. Tumango si Diana at sinabing, Mr. Si Steele ang business partner namin, kaya natural na kailangan naming umalis. Nang marinig ng ibang bisita ang kanilang sinabi, agad din silang tumayo sa kanilang mga upuan. Nabalitaan ko na si Mr. Steele, ang presidente ng Ace Corporation, ay nakakuha ng maraming restaurant at entertainment joints. Kinomonopolyo na rin niya ang maraming industriya sa Orlando ngayon. Hindi lang iyon, narinig ko rin na sinira niya ang dose-dosenang mga kumpanya at itinulak ang mga ito sa pagkabangkarot noong nakaraang buwan nang walang tula o dahilan. Bilis, tingnan mo, kahit si Mr. Walton ay pumunta na sa pasukan. Tignan nating lahat kung sino itong kahangahangang Mr. Steele. Dapat kong samantalahin ang pagkakataon na kaibiganin si Mr. Steele ngayon. Sa pasukan ng hotel, ang isang puting may batch landa ulit, na may presyong $1.8 milyong at dating kilala bilang pinakamahal na kotse sa mundo, ay pinaandar ng dahan-dahan at huminto sa harap ng pasukan. Binuksan ng hotel service staff ang pinto, at lumabas si Victoria sa kotse na nakasuot ng puting damit. Alam ng lahat na ang susunod na lalabas ng sasakyan ay si Mr. Steele. Sunod, bumaba si Jordan sa kotse na nakasuot ng puting suit. Hinawakan ni Victoria ang braso ni Jordan at ipinakilala siya kay Leonard. Mr. Collins, ito si Mr. Steele, ang presidente ng Ace Corporation. Hello, ako si Jordan Steele. Bumaba si Jordan mula sa puting $1.8 milyon na may batch na nakasuot ng puting suit at naglakad. Sabay tingin sa kanya ng lahat na puno ng paghanga ang mga mata. Sa mata ng karamihan, si Jordan ay marangal at pino, tulad ng prinsipe ng isang fairy tale. Hindi tulad ni Tyler at ng iba pa, hindi pa nakikilala ni Leonard si Jordan noon pa man. Tuwang-tuwang kinamayan ni Leonard si Jordan at sinabing, Welcome, Mr. Steele. Isang malaking karangalan para sa amin ng aking anak na makasama ka rito. Pati si Rosie ay hindi makapaniwala. Mr. Steele, hindi ko inaasahan na napakabata mo at gwapo. Napatingin si Jordan kay Rosie at sinabing, You must be Mrs. Collins. Tunay nga, ikaw ay napakagandang kagandahan. Nakangiting sabi ni Leonard, salamat sa papuri. Asawa ko talaga siya. Bilang isang babae na nasa edad 40, nakaramdam si Rosie ng kasabikan at medyo nahihiya na pinuri ng isang binata sa edad na 20s. Sa sandaling ito, naggangalit si Tyler nang makita niya si Jordan na walang pakundangan na tumitingin sa kanyang ina at pinupuri ito ng walang kabuluhan. Jordan Steele, bakit ka nagpapanggap na presidente ng Ace Corporation? Bodyguard ka lang ni Victoria Clark. Nagtaka rin si Hailey kung bakit kasama ni Victoria si Jordan. Ang lahat ng mga inimbitahang bisita ng kasal ay marangal na figura ng Orlando, at nadama ni Hailey na hindi nararapat para kay Victoria na linlangin ang lahat ng ganito. Bago pa makapagsalita si Jordan, naglakad na si Mr. Walton para makipagkamay sa kanya. Mr. Steele, matagal na kitang narinig. Ikinagagalak kitang makilala. Nagulat din si Jordan. Mr. Walton. Kilala mo rin ba si Collins? Kung si Mr. Walton at ang Collins ay malapit na magkakilala, si Jordan ay talagang medyo nalilito. Bagamat sa huli ay ang Jordan pa rin ang pinakamakapangyarihan, si Mr. Walton ay, pagkatapos ng lahat, isa sa mga nangungunang tycoon sa bansa. Kinaway-kaway ni Mr. Walton ang kanyang kamay at sinabing, hindi, pumunta ako para makita ka matapos marinig na nandito ka sa Orlando ilang araw na ang nakalipas. Sa katunayan, 3 taon na ang nakalipas, nag-dinner ako kasama ng lolo mo sa Ray. Si Mr. Steele, ang lolo mo, ay idolo ko, at noon pa man ay gusto ko na siyang balikan, ngunit natatakot ako na baka maistorbo ko siya. Magaling ba siya kamakailan? Parehong nagulat sina Tyler at Hailey nang malaman na kilala ni Mr. Walton ang lolo ni Jordan. Maaaring nagkamali siya, nagtaka sila.
Nakangiting sabi ni Jordan, magaling ang lolo ko kamakailan, at nabanggit ka na niya sa akin noon, Mr. Walton. Sinabi ni lolo na isa kang maalamat na figura at isang kahanga-hangang negosyo. Inaasahan din niyang maabutan ka. Nasa England ngayon ang lolo ko. Paano ito? Sabihan mo ako kung pupunta ka sa England, at mag-aayos ako ng oras para magkita kayo. Agad na sinabi ni Mr. Walton na tuwang-tuwa, ang galing. Magpalitan ba tayo ng number? Kinuha ni Mr. Walton ang kanyang cellphone at inilagay ang numero ni Jordan sa kanyang mga kontak. Lahat ng mga bigwigs ng industriya ng negosyo na naroroon ay pawang berde sa inggit dahil gusto din nila ang numero ni Mr. Walton. Gayunpaman, si E. Walton, na nasa itaas ng hangin, ay talagang nagkusa na humingi ng numero ni Jordan. Matapos makuha ang numero ni Jordan, sinabi ni E. Walton, mayroon akong isa pang pulong na dadaluhan. Aalis na ako ngayon. Umalis si Mr. Walton pagkatapos ng isa pang pakikipagkamay kay Jordan. Sa sandaling umalis si Mr. Walton, may lumitaw ng wala saan. Nagmamadali siyang lumapit kay Jordan at lumuhod sa harapan niya habang walang humpay na nakayuko. Ang mga tao ay natigilan, at gayon din si Tyler, na tumingin at pagkatapos ay bumulalas, Mr. Dunn. Hindi ba ikaw Mr. Dunn, ang pangkalahatang ahente ng Uber Eats Orlando? Ang tagal na kitang hindi nakita, saan ka na ba? Bakit ka nakikipagkoto kay Jordan Steele? Si Ryan Dunn ang nagpaalis kay Jordan noon. Tumingin si Ryan kay Tyler at sinabing, nagpunta ako sa EC para hanapin si Mr. Jones at nakiusap sa kanya na hayaan akong maging general agent muli at inabot ako ng mahigit kalahating buwan para kumbinsihin siya. Hanggat handang patawarin ako ni Mr. Steele, handa siyang magpatuloy sa pakikipagtulungan sa akin, sinabi niya sa akin. Matapos magpaliwanag ay nagpatuloy si Ryan sa pagkoto kay Jordan. Mr. Steele! Mr. Steele! Nagkamali ako. Hindi kita dapat na-offend. Hindi ko alam kung gaano kakalakas. Ang lahat ng ito ay dahil sa sulsol ng mga Camden. Wala akong laban sa'yo. Ang lahat ng ito ay isang hindi pagkakaunawaan lamang. Patawarin mo ako, Mr. Steele. Natigilan ang lahat ng Camden. Tanong ni Herman, Mr. Dunn, sigurado ka ba na si Jordan ang presidente ng Ace Corporation? Huwag kang maling tao. Lumingon si Ryan at sinigawan si Herman, mali pa ako. Si Mr. Jones mismo ang nagsabi sa akin na si Mr. Steele ang humiling sa kanya na tanggalin ang aking mga karapatan bilang pangkalahatang ahente. Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana ako napunta sa ganoong sitwasyon. Napalunok ng laway si Herman. Hindi kaya tumawag si Jordan sa amo ng Uber Eats noong birthday banquet noong isang araw? Talaga bang tinanggal niya si Ryan Dunn bilang general agent sa isang tawag lang sa telepono? Mr. Steele! Mr. Steele! Sa sandaling ito, isa pang tao ang nagsimulang humagulgol din. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang lumakad na magulo. Di ba si Zach Smith na may-ari ng Sunny Restaurant? Bakit ba ang suot niya ay napakarumi? Paano siya nabawasan sa ganitong estado? Ang kanyang mga restaurant ay nahaharap sa matinding kompetisyon mula sa cloud cafeteria at halos walang anumang negosyo araw-araw. Matagal na siyang nahihirapan. May nakakilala kay Zach, ang may-ari ng Sunny Restaurant. Lumapit si Zach kay Jordan at lumuhod din sa harap niya katabi si Ryan. Mr. Steele! Nagkamali ako. Nabigo akong makilala ang isang kakilakilabot na figura tulad mo eh. Sabi ni Ryan, huwag mong kopyahin ang mga linya ko. Hindi siya pinansin ni Zach at nagpatuloy, kasalanan ng mga Camden ang pagsulsol sa akin. Napilitan talaga akong kalabanin ka sa handaan noon. Mr. Steele, pakitunguhan mo lang ako na parang walang kwenta at pakawalan mo na ako. Hindi na talaga nakatiis si Zach. Ang mga sikat na mga awit ay nagtatanghal sa cloud cafeteria araw-araw at ang mga presyo ng pagkain ay abot kaya rin. Gumagasto si Jordan ng pera para harapin si Zach, ngunit hindi kayang makipaglaro sa kanya ni Zach. Nang makitang parehong nakaluhod sina Ryan at Zach sa harap ni Jordan, hindi na inisip ni Tyler na nagkakamali lang sila. Maaaring. Si Jordan talaga ang presidente ng Ace Corporation. Sa sandaling ito, tumayo si Drew bitbit ang kanyang cellphone at naglakad. Yung mga nagdududa pa sa pagkakakilanlan ni Jordan, ang dating pinsan kong biyenan, kunin inyo ang inyong mga telepono ngayon at alamin kung sino ang presidente ng Ace Corporation na gumagamit ng Heaven's Eye app. Ang Heaven's Eye app ay magbibigay ng pangalan at mga larawan ng mga presidente ng iba't ibang kumpanya.
Gayunpaman, itinatago ni Jordan ang kanyang profile dati upang walang mahanap sa kanya. Ngayon, hindi na kailangan pang magtago ni Jordan. Sabay na nilabas ni Tyler at Hailey ang kanilang mga cellphone. Sinimulan nilang suriin ang API para lang makita na si Jordan niya ang presidente ng Ace Corporation. Hindi. Sa sobrang gulat ni Hailey ay nalaglag niya ang kanyang iPhone sa lupa. Alam niya na hindi kailanman mali ang impormasyon sa Heaven's Eye app. Sina Zack at Ryan Dunn ay nakipagkoto din sa tamang tao. Ang katotohanan ay malinaw bilang araw, at Jordan ay sa katunayan, ang presidente ng Ace Corporation. Lola, okay ka lang ba? Sobrang conceited ni Drew dahil siya lang ang tao sa eksena sa tabi ni Victoria na nalaman ang identity ni Jordan bago ito. Gayunpaman, bigla niyang nakita si Diana na hinimatay habang nakaupo sa upuan. Mom, kumusta ang pakiramdam mo? Dadalhin kita sa ospital. Mabilis na binuhat ni Herman si Diana sa kanyang mga bisig. Galit na sinabi ni Benedict at Sylvie, dalhin natin siya sa ospital. Gayunpaman, mahigpit na nakahawak si Herman kay Diana at ayaw bumitaw. Sa puntong ito, sino ang maglalakas loob na harapin si Jordan? Lahat ng Camden ay gustong tumakas. Hayaan mo akong gawin ito. You guys should stay here since it's your daughter's wedding today. Pagkasabi noon ay mabilis na umalis si Herman na parang tumatakas. Sa nakalipas na 3 taon, gagawin ni Herman na kutyain si Jordan sa tuwing nakikilala niya ito, at hindi na niya ito mabilang na beses ng insulto. Isa pa, nagpadala pa si Herman ng ilang alipors para bugbugin si Jordan kanina dahil kay Drew. Ang dahilan kung bakit pinili ni Jordan na magpakita at ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan sa kasal ni Hailey ngayon ay malinaw na upang maghiganti. Hindi naman malapit si Herman kay Hailey at halatang hindi siya mag-iwan at mag-aapoy sa galit ni Jordan. Kaya naman, pinili niyang umalis kaagad. Matapos buhatin si Diana sa backseat ng Audi DS7, sinabi ni Herman sa kanyang trooper, punta tayo sa ospital. Tutukan mo. Pagkasabi niya nun ay biglang umiyak si Diana. Ang kanyang pagsabog ay nagbigay kay Herman ng isang malaking takot at siya ay nanginig. Mom, okay ka lang? Nag-alala ako dahil sa sakit at naisip ko na nahimatay ka na dahil sa pump na yon na si Jordan. Medyo gumaan ang loob ni Herman. Patuloy na tinamaan ni Diana ang kanyang mga binti sa paghihirap. Binago ko ang yumaong ama mo. Gulong-gulo na ako. Sa wakas ay naintindihan ko na kung bakit hinayaan ng iyong ama si Jordan na magpakasal sa aming pamilya bilang live-in na asawa ni Hailey. Ako ang nagpalaya sa kanya sa pamilya. Bakit ang tanga ko? Sa pagkakataong ito, sa wakas ay naunawaan ni Diana kung bakit pipiliin ng kanyang yumaong asawa, na noon pa man ay matalino, si Jordan bilang kanyang apo. Hindi pala mandirigma si Jordan kundi presidente ng isang malaking korporasyon. Isa siyang tycoon. Kanina lang nagkunwaring nahimatay si Diana dahil hindi niya alam kung paano haharapin si Jordan. Sa nakaraan, ang mga Camden ay gumawa ng hindi mabilang na mga bagay upang saktan si Jordan, at hindi niya magawang makita ang sarili na makita si Jordan. Tanong ni Diana, mukhang nalaman na ni Drew ang identity ni Jordan kanina. Bakit hindi kami ipinaalam ng batang iyon ng maaga? Baka sa mukha ni Herman ang kahihiyan ng sabihin niyang, well, kinukwento sa akin ni Drew ang tungkol sa kapangyarihan ni Jordan kani-kanina lang, nagbabala sa akin na huwag siyang saktan, ngunit nagpa siya akong huwag makinig sa kanya. Napabuntong hininga si Diana sa paghihirap. Na-miss namin ito. Pinalampas ng mga Camden ang napakagandang pagkakataon. Hindi na buntis ni Hailey ang anak ni Jordan sa 3 taon nilang pagsasama. Si Jordan pala ang presidente ng Ace Corporation na matagal nang hinahanap-hanap ng kawawang apo kong si Elle. Natuloy ang plano naming baguhin ang kapalaran ng aming pamilya sa pamamagitan ng pag-asa sa magiging asawa ni Elle. Sa labas ng hotel. Gulat na gulat pa rin si Elle at hindi mapakali ng matagal matapos malaman na ang Mr. Steele na siyang lalaking pinapangarap niya mula pa noon ay ang Jordan na kilala niya. Nagkusa siyang maglakad patungo sa Jordan at nagtanong, Jordan, ikaw ang presidente ng Ace Corporation. Tiningnan ni Jordan ang pagtataka sa mukha ni Elle at nakangiting sinabi. Sinabi ni Elle na may debosyon, hindi ko inaasahan na ang taong mahal ko ay talagang lumitaw sa buhay ko matagal na ang nakalipas at tahimik na nananatili sa tabi ko upang protektahan ako sa loob ng 3 taon. Hindi nakaimik si Jordan. Di ba ang paggawa ng mga video ng TikTok ang tanging bagay na magaling si Elle? Kailan pa siya naging makata?
Awkward na sabi ni Jordan, noon, pinsan mo ako. Kailan ba ako naging pinakamamahal mo? Mabilis na tanggi ni Elle, no, you're not. Hindi mo ba narinig na binanggit ito ng tatay ko? Si Lolo ang unang nag-ayos para pakasalan mo ako. Diyos ko, bakit mo kami pinaglalaruan ng ganito? Hinawakan mo kami ng 3 taon. Sa nakalipas na 3 taon, araw-araw kaming nagkikita, ngunit hindi namin alam di. Okay, enough, itigil mo na. Mamaya na tayo mag-usap. Habang todo dramatic si Elle sa monologi niya, inabot na niya ang kamay niya kay Jordan. Ayaw muna ni Jordan na makipag-ugnayan kay Elle sa ngayon, at hindi siya ang pangunahing tauhan ng plano nito ngayon. Dati, maaaring kinukutya at pinapahiya ni Elle si Jordan sa lahat ng oras, ngunit ang ginawa niya ay walang halaga kumpara sa ginawa ni Hailey. Habang ipinagtapat ni Elle ang kanyang pagmamahal kay Jordan, nalaman ni Leonard at Rosie ang kwento sa likod ng bagay na ito mula kay Jordan. Naku, dahil si Jordan Steele ang dating asawa ni Hailey, sa tingin mo ba narito siya para i-crash ang kasal? Bulong ni Leonard kay Rosie. Mas nag-aalala si Rosie kaysa kay Leonard. Hindi magiging ganoon kalaki ang pakikitungo kung sisirain lang niya ang kasal at aalisin ang nobya, dahil sa karamihan ay mapapahiya lang sila. Ang higit na ikinabahala ni Rosie ay baka maghiganti si Jordan kay Tyler sa pag-agaw ng asawa sa kanya. Kung tutuusin, sa mata ng marami, sapat ng dahilan iyon para pumatay. Lumakad si Rosie at sinabing may magalang na tingin, Mr. Steele, pwede ko bang tanungin kung nandito ka para kay Hailey? Kung ang sinabi ni Jordan, hindi magdadalawang isip si Rosie na hilingin kay Tyler na ibigay si Hailey kay Jordan. Ang presidente ng Ace Corporation ay talagang hindi isang taong kayang saktan ni Tyler. Natigilan din si Hailey, at tuloy-tuloy niyang pinagsalikop ang kanyang mga kamay habang labis na nasasabi. Nandito siya. Sumakay siya sa puting kabayo para pakasalan ako. Ilwe Prince Charming, yun my mighty hero, yun my beloved husband is here to take me away. Alam na mahal siya ni Jordan, naisip ni Hailey na naparito siya para pigilan siya sa pag-aasawa para maagaw niya ito. Gayunpaman, walang pakialam na sinabi ni Jordan, si Miss Hailey Camden talaga ang dati kong asawa, pero wala na akong kinalaman sa kanya ngayon. Wala akong balak na dumalo sa kasal ngayon. Gayunpaman, pinadalhan ako ni Mr. Tyler Collins ng isang imbitasyon at iginiit na pumunta ako upang masaksihan ko mismo ng aking mga mata kung ano ang tungkol sa isang ingrande at nangungunang kasal. Sinabi rin niya na hindi ako lalaki kung pipiliin kong hindi sumama. So, sumama ako kay Victoria. Ang mga salita ni Jordan ay nagpalubog sa puso ni Hailey. Hindi siya nandito para kunin ako. Sa sandaling ito, sinampal ni Rosie si Tyler sa kanyang mukha. Smack! Ang malakas na tunog ng sampal ay malinaw na ebidensya kung gaano kalakas ang paghampas ni Rosie kay Tyler. Hindi siya naging madali sa kanyang anak. Iyan ba ang dapat mong sabihin sa isang bisitang iniimbitahan mo sa iyong kasal? Bilisan mo at humingi ng tawad kay Mr. Steele. Sigaw ni Rosie kay Tyler. Napatulala si Tyler at sa wakas ay naisip niya kung bakit nagwawala ang mga kumpanyang pinag-investan niya kamakailan. Siya pala ang pinupuntirya ni Jordan. I'm sorry. Hindi naglakas loob si Tyler na suwayin ang kanyang ina. Nakangiting walang sinasabi si Jordan. Nang makitang walang balak si Jordan na pigilan si Hailey na pakasalan si Tyler, nagmamadaling sinabi ni Leonard, Mr. Steele, please come in. Pagkatapos mong maupo, ipapahingi ko ulit sa iyo ng tawad ang anak ko sa harap ng iba. Inilagay ni Jordan ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa. Dahil dumating na siya, syempre, dadalo siya sa kasal. Inayos ni Leonard na maupo si Jordan sa master seat, pagkatapos ay inutusan niya ang mga katulong na magbuhos ng 3 baso ng alak. Hawak ang isang baso ng alak sa kamay, sinabi ni Leonard, nabalitaan ko na sinaktan ka ni Tyler dati. Bilang ama niya, dapat ko siyang kinuha sa kamay, ngunit nabigo akong disiplinahin siya ng mabuti, kaya parusahan ko ang aking sarili dahil doon. Narito ang 3 toast para sa iyo bilang paghingi ng tawad, Mr. Steele. Sumunod si Leonard sa 3 baso ng alak. Bilang host ng kasal, yumuko siya at binigyan ng sapat na paggalang si Jordan. Ngumiti si Jordan. Ang mga negosyante, lalo na ang mga nakikibahagi sa malalaking negosyo, ay karaniwang alam kung kailan magbubunga at kailan hindi, hindi tulad ng mga nasa mababang katayuan na matigas pa rin ang laban kahit na nasa bingit na ng kamatayan. Matagal nang inaasahan ni Jordan na susukuin ng mga Colin ang kanilang sarili sa sandaling ihayag niya ang kanyang pagkakakilanlan.
Kaya naman, matagal na niyang ipinatupad ang planong pagganti laban sa mga Colin. Hindi malulutas ang awayan sa isang simpleng paghingi ng tawad at ilang toast mula kay Leonard. Si Leonard ay nagtoast ng 3 beses sa isang hilera habang si Jordan, na itinuturing na kanyang junior, ay nanatiling nakaupo at pinapanood siya na gawin ito. Sa sandaling ito, sinabi ni Leonard kay Tyler, bilisan mo at magbuhos ng alak para humingi ng tawad kay Mr. Steele. Si Tyler ay mukhang napahiya at nanatili siyang nakakuyom ang kanyang mga kamao, nakakaramdam ng pagkabigo at inis. Pakiramdam niya ay pinagtatawanan siya ng lahat ng bisita. Si Tyler ay isang taong labis na nagmamalasakit sa kanyang pagmamataas at sa kanyang lipunang panlipunan na binubuo ng mga mayayamang seon. Noon pa man ay siya ang pinakamahilig mag-showboat at ipagmalaki ang kanyang kayamanan. Ngayon, ikakasal siya sa pinakamagandang babae ng Orlando at ang tanging kapintasan ay si Hailey ay isang diborsyo. Kaya naman, sinabi na ni Tyler sa kanyang mga kaibigan ng maaga na ipahiya niya si Jordan sa publiko sa kanyang kasal ngayon. Gayunpaman, sinong mag-akala na hindi lamang mabibigo si Tyler na ipahiya si Jordan at sa halip ay ipahiya siya ni Jordan. Yumuko, lumuhod at buhusan ng alak si Jordan. Hindi napigilan ni Tyler ang sarili na gawin ito. Niloloko niya ba ako? Ang pag-iisip ay pumasok sa isip ni Tyler dahil, sa kanyang opinyon, si Jordan ay hindi posibleng maging seon ng isang mayamang pamilya, lalo na ang presidente ng Ace Corporation. Kung tutuusin, sinong mayamang pamilya ang papayag na maging live-in husband ang kanilang anak? Ang tunay na Mr. Steele ay inilihim ang kanyang pagkakakilanlan at tumangging magpakita sa publiko, kaya malamang na nakipagsabuatan si Jordan kay Victoria Clark, na tumutulong sa kanya na gayahin ang tunay na Mr. Steele upang siya ay magpakitang kahanga-hanga sa aking kasal. Ang matandang babaeng iyon na si Victoria Clark ay matagal nang nakatutok sa Jordan, at sigurado ako na sila ay nakipag-ugnay sa isa't isa matagal na ang nakalipas. Hindi nakakagulat na handa siyang tulungan siya. Tungkol sa impormasyon sa Heaven's Eye app, si Victoria Clark ay maaaring nagsumite ng impormasyon ni Jordan o kahit na nahack sa database. Mr. Parang medyo iba rin si Walton sa itsura niya sa Lee, at parang iba rin ang height niya. Baka impostor siya. Samantala, sina Ryan Dunn at Zach Smith ay nawalan na ng mga negosyo at naging walang pera. Napakahusay ni Jordan sa pakikipaglaban na maaaring pinagbantaan niya sila at pinilit na gawin ang gawain ito. Malaki ang posibilidad na mangyari iyon. Matapos pag-aralan ang impormasyon tungkol kay Jordan na mayroon sila ngayon, ngumiti si Tyler ng matamis. Hahaha, Jordan Steele, niloloko mo kami diba? Hindi ka naman presidente ng Ace Corporation. Bodyguard ka lang. Bakit naman sinusubukan mo bang pagsisihan si Hailey? Nagulat ang lahat matapos marinig ang sinabi ni Tyler. Galit na galit si Rosie. Tyler, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Hindi mo ba nakita kung gaano ka-differential si Mr. Walton kay Mr. Steele kanina? Hindi ako nagbubuga ng kalokohan. Nagsimulang magpaliwanag si Tyler, hindi ba niyo naiisip na ang tangkad at hitsura ni Mr. Walton ay parang iba sa nakikita natin sa Ray? Wala pa sa kanila ang nakakita ng personal kay Mr. Walton, kaya agad silang nagsimulang maghinala pagkatapos marinig ang mga salita ni Tyler. Speaking of which, hindi ko talaga pinansin ang itsura ni Mr. Walton kanina. Naisip ko lang na siya si Mr. Walton dahil parang ganoon siya. Tinignan ko siya ng mabuti. Parang hindi tama ang baba niya. Hindi ganoon katulis ang baba ni Mr. Walton. Parang ang tangkad niya rin. Hindi naman ganoon katangkad si Mr. Walton, di ba? Hindi ba mga 1.65 meters lang ang taas niya? Ang lalaking iyon ngayon ay hindi bababa sa 1.7 metro ang taas. Tama na. Sa kaabalang tao si Mr. Walton. Paano siya napunta sa kasal para lang makilala ang isang tao? Nagmamadali pa nga siyang umalis pagkatapos niyang magpakita, at wala ni isa sa mga taong kasama niya ang nakakakilala sa amin. Nagsimulang mag-usap ang mga tao, at lahat sila ay sumang-ayon sa teorya ni Tyler. Hindi na makatiis pa, nabigla si Victoria. Tyler Collins, tanga ka ba? Paano nagagawa ang impormasyon sa Heaven's Eye? Natawa si Tyler at sinabing, Miss Clark, para maging convincing, you must have been all out with your app. Ito ay isang app lamang. Ano ang mahirap sa pagbabago ng impormasyon sa loob ng ilang minuto? Sa sandaling ito, sina Ryan at Zach, na nakaluhod pa rin sa tabi ni Jordan, ang nagsalita para sa kanya. Sabi ni Ryan, Tyler Collins, ang tanga mo. How dare you continue doubting Mr. Steele?
Ang sitwasyong kinalalagyan ko ngayon ay ang nakuha ko sa pagpili na huwag maniwala na si Jordan ay si Mr. Steele noong una. Kung patuloy kang magiging matigas ang ulo at magulo, mamamatay ka nang hindi mo alam kung bakit. Tumikim si Zack. Tyler, parang hindi ka tanga, and I'm afraid you're aware how far-fetched your explanation, right? Anyway, patay ka sa pakikipag-ugnay sa asawa ni Mr. Steele. Kaya ba mayroon kang lakas ng loob na ipagpatuloy ang paninira kay Mr. Steele? Napabuga ng malamig si Tyler dahil sa sinabi ni Zack. Dahil madalas na magkasama sina Zack at Tyler, nakikita ni Zack ang kanyang isip. Seguridad. Idrag ang dalawang asong ito na nakaluhod sa lupa palabas dito. Kayong mga walang kwenta, huwag mong isipin na hindi ko alam na binayaran ka ni Jordan Steele para gawin ito. Sigaw ni Tyler, at maya-maya, dalawang matipunong lalaki ang lumapit para buhatin sina Zack at Smith. Sa sandaling ito, nababalot din si Hailey sa pagkabalisa at sa bingit ng luha dahil sa pakikitungo sa kanya ni Jordan sa nakalipas na 3 taon. Ipagpalagay na si Jordan ang presidente ng korporasyon at nagmula sa isang napakayamang pamilya. Bakit siya yumuko ng napakababa at sisipsipin siya? Sabi ni Hailey, Jordan, nagpapanggap ka ba o hindi? Nakikiusap ako sa iyo, mangyaring putulin ito. Hindi ito ang oras at lugar para sa mga biro. Gustong-gusto ni Hailey na sabihin sa kanya ni Jordan ang sagot. Gayunpaman, tumanggi si Jordan na sumuko at hindi siya nagpatinag. Sa halip, mahinahon niyang sinabi, hindi mo makukumbinsi ang mga tumatangging tanggapin ang katotohanan. Kung nakakagaan ang pakiramdam mo, tanggapin mo na nagpapanggap ako. 2 beses nang sinabi ni Jordan na siya ang presidente. Dahil tumanggi silang maniwala sa kanya, maaari nilang tanggapin na hindi siya. Bakit ka pa mag-explain sa mga tanga? Dahil inamin pa lang ni Jordan na nagpapanggap siya, nakahina ng maluwag ang dating biyenan niyang si Sylvie. Lumapit siya at sinabing, bastos ka, tinakot mo ako. Akala ko nakarating ka na talaga, pero nagpapanggap ka pala. Ikaw, Lee. Bago pa makatapos si Sylvie ay hinila na siya ni Benedict at kinurot siya ng mahina. Are you trying to get into more trouble? Pagod ka na siguro sa buhay. Bulong ni Sylvie, hindi ba siya nagpapanggap? Umiling si Benedict at galit na tumahol, ang bobo mo. Kung gusto mong magkaroon ng gulo, huwag idamay ang mga Camden. Kung maglalakas loob kang guluhin muli si Jordan, hihiwalayan kita kaagad at maaari kang manirahan sa iyong pinakamamahal na starlet. Namula agad ang mukha ni Sylvie. Masasabi na ni Benedict na si Jordan talaga ang presidente ng Ace Corporation. Ang dahilan lang ay dahil sa ugali ni Drew kay Jordan. Nasa dilema na ngayon si Leonard at hindi niya ma-verify ang pagkakakilanlan ni Jordan. Sinabi ni Leonard lahat mangyaring umupo at uminom. Magsisimula na ang kasal. Sabi ni Rosie, Mr. Kaibigan ng anak namin si Steele at naglalaro lang sila sa isa't isa. Mangyaring umupo sa iyong mga upuan. Matapos marinig ang mga salita ng host, bumalik ang lahat sa kani-kanilang upuan. Gayunpaman, nakatitig pa rin sila kay Jordan. Umupo sina Jordan at Victoria sa magkahiwalay na mesa. Pagkatapos uminom ng tubig, sinabi ni Victoria, how dare this group of idiots still doubt your identity? Humigop din ng tubig si Jordan at sinabing, bukod kina Hailey Camden at Sylvie Parker, sa palagay ko lahat ng Collins at Camdens ay naniniwala na ako ang presidente ng Ace Corporation. Ngunit ang iba ay. Habang nag-uusap sila, dumating ang isa pang kilalang panauhin sa bulwagan. Nang makita siya ni Leonard ay agad itong naglakad na nagtataka. Hindi ba ikaw Mr. Wills, ang presidente ng kilalang elektron ko? Ang industriya ng e-commerce ay umuusbong sa mga nakaraang taon. Ang nangungunang e-commerce giant ng bansa, ang Amazon, ay lumampas sa $4.8 bilyon sa buong mundo na benta mula Black Friday hanggang Cyber Monday noong nakaraang taon. Bagamat hindi maihahambing ang elektron sa Amazon, mayroon pa rin itong makabuluhang posisyon sa lokal na e-commerce. Si Dustin Wills ay isa ring bilyonaryo. May dalang regalo, lumapit si Dustin at nakipagkamay kay Leonard. Isang beses lang kita nakilala sa EC, Mr. Collins. Pero naaalala mo pa rin ako. Please wag mong sabihin yan. Mr. Wills, isang malaking karangalan para sa amin na pumunta ka para dumalo sa kasal ng anak ko. Nagdala ka pa ng regalo. Natatawang sabi ni Leonard. Sabi ni Dustin paumanhin pero hindi para sa anak mo ang regalo.